Ano po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang po sa inyo, mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang, o kamatayan. Alin kaya sa tatlo sa tingin nyo ang pinaka-nakatakot at bakit? Kuya, utang po. Utang? O, utang. Utang. Ano, pag-ibig, utang, o kamatayan. Alin kaya sa tatlo sa tingin nyo ang pinaka-nakatakot? Utak. Para sa akin po, utak. Kasi po, minsan po, may mga, syempre po, ang utak po natin is kaaway din po kasi natin yan minsan, syempre. Pwedeng kakampi po natin siya the other day, and the other day po is kaaway na po natin siya. Ano po, and ang nagkakos po dito is, kunwari po, is overthinking. Pag nag-overthink po tayo, of course, marami po tayo naisip na mga bagay na nakaka-distract po sa sarili natin. And then, pag nag-overthink po tayo, yung mga naiisip po natin is mga negative thoughts, lalo na po pag gabi, dun po maano yung overthinking na yung mga naiisip natin na masasamang bagay na minsan nakaka-lead na nakakasira po sa atin yung utak natin kasi minsan po naiisip natin mag-suicide, maisip natin mag-suicide, magpakamatay kasi syempre pagod tayo eh. Nandun tayo sa state na parang yung emotional state natin is parang napapagod tayo. So, I think nakaka-destructive po yung utak natin. And malawak po kasi yung utak natin. So, once po na naging parang against sa atin yung utak natin, parang masisira po tayo. Kahit pa po sabihin natin na sa atin yung utak natin, na sarili natin yan, may mga circumstances po talaga na magiging kaaway natin yan, na sasabihin yan sa atin na hindi tayo enough, na kulang pa, na parang hindi tayo worth it. And maglilid po yun na, ayun nga po sa sinabi ko, mag-suicide or, ayun po, ganon. Ikaw, kayo naman? For me po, kamatayan po. Kasi, if we die, parang, meron po kasi tayong times, halimbawa po, magpapakasal tayo, I will give situation po. Pag nagpapakasal po tayo, alam po natin kung what will happen next. Alam po natin na parang, it's either magkakaanak kayo, or magkakaroon kayo ng happy family, pero naman pong, pwede kayong maging broken family, ganyan, pwedeng hindi mag-work. Pero if mamatay po tayo, we don't know anything eh, wala po tayong clue. Meron pong mga hints, meron pong mga sinasabi, pero wala pong patunay. So, parang nakakatakot po for me. After ba ng buhay na to, what will happen? Anong mangyayari sa akin kung may sasabi po sila na sa langit or sa impyerno, ganyan. Kung sa langit, hanggang kailan? Di ba po? Parang mapaisip tayo, anong mangyayari sa langit? Anong gagawin ko sa langit? Di ba? Pag naman po sa impyerno, nakakatakot po, di ba? Kasi sinasabi po nila parang sobrang daming apoy, ganyan. Natatakot po ako, parang hindi naman, okay lang naman po sa akin if saan po ako mapunta kasi decision po yun ni Lord and parang consequence po yun ng mga action ko here sa buhay ko na to. And kung mapunta man po ako doon, okay lang po and I will tanggap that. Pero hanggang kailan, di ba po? Mapaisip ko yun, hanggang kailan ako doon? Hanggang, di ba, if mamatay tayo dito, end na po ng buhay natin. Kung doon, may end din po ba? Parang, meron po bang ending yun? Or habang buhay na po tayo nandun? Parang may mga thoughts po na gano'n. Kaya for me, yun po yung nakakatakot. Ikaw naman po? For me naman po is pag-ibig. Kasi po, marami pong this generation po is parang more on, parang nagiging bulag po sila. Kasi, parang sa sobrang minahal po nila yung tao, parang ready po silang magpakabulag. Kasi nga po, parang hinuhold po nila yung happy memories. Kasi naman po, parang hindi nyo na po alam kung ano po yung worth nyo as bilang tao. Kasi nga po, parang mas papahalagahan mo siya. Kasi alam mo sa sarili mo na may maganda siyang ginawa sa'yo. Parang hindi mo na po iniisip kung ano yung parang bad na ginawa niya sa'yo. Parang nakakatakot po siya kasi paano ko po siya parang haharapin kung ako sa sarili ko na takot mag-commit kasi I have trust issues po. Parang as ako, parang paano niya po ako iintindihan kung sa sarili ko hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang ano nang mangyayari pag ganun? Parang natatakot po ako kasi yung nga po, yung nakikita ko this generation, ganun. Okay, naiintindihan ko. Iba-ibang mga pananaw kung alin doon ang nakakatakot. Kasi syempre, depende po yan sa taong tumatahak po ng buhay, no? Kaya nga lang, alam naman natin na minsan, yung mga tinutukoy din natin, maaaring yan ay isa sa mga nakakatakot, pero kung tutuusin, parang nakapila lang din po yan. Halimbawa, kamatayan.
Bagamat maring kamatayan na pwedeng dumating sa atin, pero pwedeng may mangyari palang parang iniwang ka or somehow para kang na financially challenged, may mga ganon. Ganun din yun, pwedeng nagkaroon ka nga ng financially challenged, pero parang naiisip na ano ba to, gusto ko na tapusin yung buhay kasi nabubuo na rin lahat-lahat yan. Yan din sa pag-ibig. Para bang ikaw mag-isa ka na lamang, parang bang nilipasan ka na o parang bang iniwang ka na ng panahon, may mga ganun po, di ba? Minsan nga, oo, may pera ka, oo, maaaring hindi ka natatao sa kamatayan, pero para bang gusto mong ma-enjoy pa rin, etc. Kaya nga lang, komplikado po talaga kasi iba-iba talaga ang tinatahak. Ika nga, sabi ng marami, iba-iba naman po ang tinatahak ng isang tao. Halimbawa, magkaiba tayo ng mga bangka kung tawagin ng marami. No? Pero ito po, sa tingin nyo, patas ba ang buhay o hindi? Sino na? Ako? Kahit sinong simula dyan? Para sa akin po, patas po yung buhay. Opinion ko lang naman po to kasi based naman po to sa experience ko. Kasi I believe po na tayo po yung pumipili ng tatahakin po natin sa buhay. Patas po to kasi kung patas po ang buhay, kung pipiliin po natin maging patas, hindi po patas ang buhay kung pipiliin natin itong hindi maging patas. Based lang naman po to sa kung ano po, every little decision that we made, lahat po ng mga maliliit na desisyon, lahat ng maliliit na step na tinake natin, lahat ng mga opportunities na kinuha and pinakawalan natin, lahat ng mga taong pinapasok at pinalabas natin sa buhay natin, lahat po yun pinili natin. Lahat yun parang may free will po tayo na piliin kung ano po yung dapat nating piliin that time. Kasi, dati nga po na parang kine-question ko kung meron po ba talaga tayong free will piliin yung lahat. Kasi sabi daw po is si Lord daw po yung parang napili po ng tatahakin natin sa buhay. Pero sabi din po ng iba, meron daw po tayong free will. And then, na-realize ko lang po siya lately kasi po, meron po kaming kaklase na tinanong ko po yun sa kanya, may subject po kaming philosophy. So parang, Okay. ang sabi po sa philosophy, parang sabi po doon ng teacher namin is, mag-isip po kami ng tanong about sa philosophy. So, inopen ko po yun sa pagrupo ko na kung may free will po ba talaga tayo na piliin yung tatahakin nating buhay or nakaset na po yun na parang si Lord po yung parang magde-decide sa atin. And then, ang na-receive ko pong sagot is, sabi niya po is, binigyan po tayo ng free will ni Lord na piliin yung kung ano man po yung gusto nating piliin, kung gusto natin pumunta sa path na peaceful yung buhay, kung gusto natin pumunta sa path na magiging sobrang successful tayo, pinili po natin yon. But, kapag alam po ni Lord na para nakaka-destroy na po ito ng sarili natin, doon na niya po tayo i-redirect. So, meron po tayong free will, pero kapag alam po ni Lord na nakaka-destroy na to sa atin, i-redirect niya po tayo kung saan mas better po, kung saan yung plan niya po is parang mas makakabuti sa atin. So, I think po, we have a free will na piliin kung patas po ba yung buhay or hindi patas yung buhay. So, for me po, life is unfair. Kasi po, if life is fair, wala po tayong enjoyable things na magagawa. Kasi, kung lahat po tayo, example po, if lahat mayaman, paano po tayo mag-step forward sa mga comfort zone natin? Kasi, like, wala naman po tayong challenges na makakaharap kung fair po ang buhay. Sa atin po yun, parang unfair, pero it's for us. Parang it's for us to grow, it's for us to step forward and to pursue our dreams po, ganyan. Kasi if lahat po tayo okay na, wala po tayong magiging goal, wala po tayong mapanghahawakan na, ay, gusto ko rin maging ganon, ay, gusto ko din matamasa yung buhay na ganito, ganyan. Kasi po, doon po tayo parang, pag naging fair po lahat, wala na po tayong matututunan sa buhay po natin, ganon. Ikaw naman po. For me naman po, life is fair. Kasi, ika nga po, everything happens for a reason. Like, what Savannah said po, na may free will po tayo. Nasa atin na po yun kung paano natin siya iti-take. Kasi lahat naman po nangyayari is parang may reason po tayo. Parang pinaprepare lang po tayo ni God for the future. Kasi po, alam po niya na mas deserve natin yung ganon. Kasi, pinaprepare niya po tayo sa ganon eh. Nasa atin na po yun kung paano na po natin siya ita-take. Kasi parang paisipin po natin na hindi patas. Kasi feel po natin
parang tayo lang po yung nakakaramdam nun. Eh, hindi naman po natin alam na may mga tao rin po na mas malala pa po yung nararanasan kasi sa nararanasan natin. Parang ang problem na lang po is parang mas lalo po nating dinadown yung sarili natin without knowing na mas malala pa po pala yung ginagawa ng mas malala po pala yung ibang nararanasan ng ibang tao sa atin. So yun, parang paano nasa atin na lang po kung paano natin siya ite-take. Well, I understand naman po, given naman po talaga na free will, of course. Kaya nga nandito kayo para magpahinga, so wala po itigil talaga sa inyo. Kasi kung sasabihin natin walang free will, di dapat na pala lahat na tayo may restriction na. Kagaya nito, nasa bansang Pilipinas tayo, may demokrasya. So ibig sabihin, may malaya tayong gawin yan. Pero syempre, alam naman natin na pag sa ating free will, meron rin yung boundary na hindi dapat maabuso. Kasi nga, may iba kasi gagamitin yung free will na yan, o sige, pwede akong pumatay ng tao kasi paniniwala ako yan eh. O hindi naman ganun yun. Ibig sabihin, kapag pumatay ng tao, krimen yun. Kasi nga, may batas. Merong nakapaloob pa rin sa tinatawag na objective reality. Sabihin yung talagang nangyayari sa totoong buhay. Kaya lamang, syempre, kaya natin malinaw na kasi ang free will, yes, tayo may mga pinili, and of course, ang Panginoon talaga, may involved yan talaga. Hindi kasi pwedeng sabihin na free will, kaya mo nagagawa yan, pero ang totoo, ang Diyos talaga nakakaalam niyan lahat-lahat. Parang ganito lamang yan. Bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Meron akong ipapakita sa inyo, halimbawa may dalawang tao tayo tutukoy dito. Okay, magalala, hindi man kayo tinutukoy dito. Isang mabuti at isang masama. Yung mabuti, alam naman natin, kapag mabuti, maayos siya. Wala siya ginagawang masama. Green flag na nga eh. Lantaran na. Pero nangyayari, siya yung sinasaktan, siya yung iniiwan sa ere, siya yung laging hina-heartbroken, laging nag-iisa, pero mabuti yan ha. Pero yung masamang tao naman, aba, lantaran na ang pagiging demonyong ugali, kitang-kita na, aboy, dumadami pa ang kaibigan. At may mga tao po, hindi ko po nilalahat, aboy, nagkakajowa pa sa mga ganitong ugali na yan. Pero yung mabuting tao, laging sinasaktan, laging iniiwan sa ere. Ikilaman tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay yan? Yes po. Okay, bakit? Anong meron? Ba't gano'n ang mga tao? Sir, explain ko, parang gawin ko pong example yung about sa politics. Kasi po, lahat po ng tao, may mga mahihirap na po, di ba? Yun po kasi talaga yung mababait, ganyan. Tapos yung mga, alam niyo na po na lantaran na, nakikita niyo na hindi maganda. Pero sila pa po yung nabibigyan ng blessing, sila pa po yung nabibigyan ng power. So, ending, sila pa rin po yung mas lumalakas, sila lang po ng sila. Pero yung mga parang lumalaban ng fair sa buhay, sila po yung talo. Lagi po sila yung talo. Pero, alam po nila na pure yung intentions nila, ganyan. Tapos yung mga nandun po, alam po nila na mali. Pero, tapos nasa kanila na po yun, kung paano po nila, yun nga po, parang we all have free will. Tapos nasa atin na po kung willing ba tayong maging mabuti o maging masama. Kung willing ba tayong masaktan or tayo yung manglamang. Ganun po. Opo, napapansin, more on sa politics din po kasi parang kung sino pa po yung lumalaban ng patas, like yung sa mga senator po na kumandidato, pero hindi ko lang po sure kung ano yung name niya, pero more, parang, yun, parang may mga pinaglalaban po sila. Pero dahil po sa, syempre, hindi naman po lahat ng mga kumakandidato is marami pong pera. So parang sila yung lumalaban ng patas, sila po yung nawawalan ng konti lang po yung parang susupport sa kanila kasi po kulang po sila sa pera. Kung sino pa po yung parang mga buwaya sa politics, ayun pa po yung mas umaangat. Sila pa po yung mas nagkaka-power kasi dito sa Pilipinas, laganap na po ang vote buying. Kasi kung sino po ang mas may pera, siya po yung mas may karapatan sa kasi po. Syempre, bibilin po yung boto ng mga mamamayan. Yun po. Oo naman. So, sabi nyo nga po, parang yung mga mababait po, sila pa po yung mga, naagrabyado, mga natatalo, na heartbreak, and yung mga masasama mo pa, parang sila pa po yung umaangat. Oo. And yung opinion ko po is, kaya po siguro laging nasasaktan yung mga mababait na tao is, hindi po kasi sila align dito sa mundo. What I mean po is, yung mga tao po kasi sa mundo, kalat na po yung mga masasamang tao. So, paano po sila a-align sa mga tao dito sa mundo kung example po, mabait sila, tapos masama, paano po sila mag-a-align dito sa mundo? Kalat na nga po dito sa mundo yung mga masasama. And
I think po it Mhm. comes with a boundaries din po kapag mabait tayo. Hindi naman po kasi pwedeng parang mabait ka, bibigay mo na lahat. Girl, magbitira ka naman sa sarili mo. And dapat po talaga may boundaries kasi mauubos po talaga at mauubos tayo kasi hindi masasaktan po talaga tayo. Kahit yung masasamang tao, sabihin na natin, yes, nakikita natin na angat sila. Pero behind those success, ano ba sila? Behind sa mga nakikita nating mga behind sa reality sa likod ng camera, sa likod ng mga tao, baka nga sila pa yung totoong broken. Baka sila nga yung totoong mga wasak. Kasi tinatago lang nila. Yung mga masasamang tao po kasi may mga ego yan sila. So Mhm. parang makikita natin na bakit yung mga masasamang tao parang successful sa buhay, parang maraming kaibigan, mas marami pang kaibigan. But what if kaya po maraming kaibigan yung mga masasamang tao kaysa sa mababait na tao kasi lahat na lang po ng kaibigan kahit po yung mga kaibigan na mga addict, mga backstabber, kinakaibigan nila. Kasi lonely nga po sila eh. Which is yung mga mababait po, hindi po sila nagsisik ng validation sa mundo. Hindi po sila, so kahit unti yung kaibigan nila, okay nila, hindi align. Tsaka hindi sila magsisik ng validation dito sa mundo kasi meron po silang good heart and kontento na po sila sa kung ano man po yung heart nila. Kung hindi po yung tanggap ng mga tao sa mundo, di wag. And kung yung mga masasamang tao po, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tayo parang wag po tayo mainggit sa kanila or hindi po natin pwedeng sabihin na parang ang easy po ng buhay nila kasi lahat tayo hindi natin alam yung mga nangyayari behind closed doors. So, I think po kailangan natin ng boundaries and hindi kailangan po is hindi tayo mag-judge agad kasi hindi po natin talaga alam lahat. Okay, I understand. Pero halimbawa, merong simple question, no? Naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Wala naman silang ginagawa, pero ganun ang trato sa kanila. Naawa ba kayo doon? For me po, naaawa ko sa mga mabubuting tao. Pero I know naman po na makakabangon naman po sila. Kasi mabuti po silang tao. So kung mabuti po sila sa iba, possible na maging mabuti sila sa sarili nila. Kasi yung mga masasamang tao po, kapag masama sila sa ibang tao, of course masama po sila sa sarili nila. Kung ano po yung trato natin sa iba, ganun din yung trato natin sa sarili natin. Kayang-kaya nilang makabangon kasi meron silang heart, meron silang good heart, and yun yung po yung pangahawakan nila. Mhm. For me po, syempre po, of course, nakakaawa po talaga yung mga mabubuting tao na grabyado. Agrabyado. Pero, sir, meron po kasi yung mga mabuting tao, mabuti na sila eh. Yung mga masasama, pag agrabyado sila, Oo. meron po silang karma na matitake. Kahit hindi po gumante, meron pong karma. Naniniwala po ako doon sa karma. Kasi po, parang yun yung magaganti sa atin. At kahit yung mabait tayo, kahit hindi tayo gumante, alam po ng tao na pag nasaktan nila tayo, yung karma po yung magigib po sa kanila ng kailangan po nilang matutunan. And dun po, nakatulong pa po tayo kasi marirealize po ng tao na ay mali pala to. It's either ikaw po yung makaka-adapt ng mga bad behaviors nila or ikaw sa kanila, sila yung matututo sa'yo. Yun po. Mhm. Ako din po naawa kasi po parang bakit sila pa po yung parang inaagrabyado? Mabait na nga po sila. Parang bakit hindi na lang po yung mga ibang masasama? Kasi po ang bait na nga po nila tapos ganun po yung nangyayari nila. Pero alam ko naman po na like what Van and si Zaira na sinabi nila na makakabangon po pa rin and karma na po yung bahala sa kanila. And I know po na may good karma. Kung ano po yung pinakita nila sa iba, kung ano po yung pinakita nila sa sarili nila, ayun din po yung matatanggap nila in the future. Si God po yung gagawa nun. And siya po, kasi po siya po yung kumbaga siya po yung pinaka magaling na author dito sa atin. Siya po yung parang siya na po yung bahala kung ano yung siya na po yung may plan, siya po yung may good plan. Kung ano po yung binigay nyo, pinakita nyo sa ibang tao, ayun din po yung i-exchange niya sa'yo. Mhm, I see. Pero ito, simple question, no? Sa tingin nyo, ang mga mabuting tao ay karapat dapat silang mahalin? Opo, kasi they deserve it. Kasi bakit may hindi sila mamahalin? Mabait na nga sila. Kaya, Bakit di bakit ba? Opo, bakit mo ba mahalin yung mga taong masama sa'yo? Bakit mo ibibigay yung pagmamahal mo sa taong masama sa'yo? Ganun po. Deserve po ng mababait na mahalin. O ikaw. Sa akin po, opo, deserve po ng mga mabait na tao na mahalin. Pero lahat naman po deserve mahalin. Kahit naman po yung mga masasamang tao, deserve naman po mahalin. Kasi
hindi naman po tayo nag-start as masama, 'di ba? Lahat po tayo may pinanggagalingan kung bakit tayo naging masama. Maybe it comes from a trauma. Maybe kaya sila naging villain kasi may nangyari. Kaya hindi po natin pwedeng i-judge sila na porket masama sila is hindi na sila deserve mahalin. Opo, deserve ng mga mabubuting tao na mahalin, pero deserve po talaga din ng masasama. Deserve ng lahat ng tao na mahalin. And sa mga mabubuti pong tao na parang sobrang strong lang po nila kasi alam ko po na lahat po ng tao may pinagdadaanan, yung ibang tao na may pinagdaanan naging masama, pero may mga tao naman po na parang naging good pa rin po despite of their hardships. Ganun po. Yun din po, ganun din po. Deserve po ng lahat mahalin. So, parang mga mabubuting tao, given na po na dapat mahalin sila, pero yung mga masasamang tao, kailangan din po natin silang mahalin kasi what if, nung minahal natin sila, doon sila laging mabuti, doon nila matanggap yung mga kamalian nila, doon sila magbago. So yun, parang, pag nakakita sila ng love, mag-share din po sila ng love sa iba. Yun po. Okay, nagigets ko naman po yung mga points niyo po, no? Pero lang ibibigay sa inyo na isang parang actual example po ito. So, lahat naman kayo mahilig kayo magbasa sa social media. Opo. Okay, may nabasa kasi ako. Syempre, nag-check lang ng newsfeed. Syempre, ito related to sa mga tao or sa mga society. May isang netizen or internet citizen na kung saan meron daw siyang kakilala, yung babae, may nakapilang 2 lalaki sa kanya. Mga green flag to mga to. Ang ginawa daw ng babae, inignore niya at nireject yung 2 na yun. Ito na pong tao na to, as of writing nung nabasa ko, ay parang nasa 40 years old na tong tao na to. At may anak na. Tapos, ang kanyang nakatuluyan niya ay isang red flag daw na individual. Ngayon, yung netizen na to, nag-seek siya ng concern doon sa babae na yun. Sabi kasi ng babae, bakit ganito? Meron ba daw mabubuting tao sa panahon ngayon? Sinabi niya, meron naman eh. Ang problema mo, hindi mo pinahalagahan. Nakakalungkot lang isipin, parang sa stoplight, alam mo na ang red, titigil, beating the red light ang ginagawa. Yung go, saka pa titigil. Yun ang kalinawan din doon. Dito po sa panahon ngayon, ganun ata nangyayari. Di ba, tinuruan po tayo, pag ikay mabuti kasi isang tao, wala nang problemahin eh. May mga taong lalapit sa'yo, kasi maganda nga, yung pakikitungo mo. Pero totoo nga, dahil nga sa pabago-bago na nga nangyayaring henerasyon, ito na ang nangyayari. Ang mabuti, nagiging masama sa mata ng tao. At ang pagiging masama naman ay nagiging normal na sa lahat-lahat. Ngayon, may mga ibang mga kahito na tanong, mas madali po ito, pero sundan niyo po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Ano kayo kasi? Ay, for me po, depende po sa taong kaharap ko. Kasi po, kung magpapakita po sila ng bad behavior towards me, tapos alam ko po na mabuti yung ginagawa ko, na tama po yung ginagawa ko, tapos parang sila po yung, parang close-minded po sila, dun po yung parang alam ko po na mabuti akong tao, and ay, ready po ako maging bad. Kung alam ko po na hindi po natitake yung worth ko, na alam ko po na parang ginawa ko naman na lahat, parang ginawa ko na naman po lahat, gano'n. Tapos gano'n pa rin po sila. Parang nagbigay na po ako ng love para magbago sila, ganyan. Pero kung gano'n pa rin po sila, siguro po, it's okay po na maging bad guy. Parang gano'n po. Okay. Ako naman po, honestly, hindi ko po masyadong kilala yung sarili ko. Pero based na lang po sa parang nakikita ko sa sarili ko, parang like her po, kung ano po yung pinapakita ng tao sa akin, yun din po yung ipapakita ko sa kanila. Kung mabait ka sa akin, magpapakita rin po ako ng kabaitan sa'yo. Kung masama naman yung pinakita mo sa akin, it depends na lang sa akin kung paano ko siya iti-take, kung paano ko ibabalik yun sa'yo. Pero I try to be open-minded po, kasi baka po may mga reason din sila bakit ayun yung parang nagiging actions nila towards me. Parang na lang po na tinatry ko po na mas maging better, mas maging open-minded. Para sa akin po, ako po ay mabuting tao at masamang tao. Kasi po, tulad nga po na sabi nila, hindi naman may mga bad sides naman po talaga lahat ng tao. At hindi naman po din po ako perfect. May mga times po na naisip ko na, ay, sobrang bait ko. Pero may mga times po na naisip ko na, ay, parang ang sama ako dito sa part na to. Kasi, projection lang naman po yan eh. Pag naging mabuti po ako sa isang tao,
projection po yan ng ginawa nila sa akin. Tulad po na sabi nilang dalawa. Mirror lang naman po yan eh. Kasi hindi naman, maybe yung iba po, mabait po sila sa taong nanakit sa kanila. Pero hindi po masikmuraan ng iba na maging mabait sa taong nanakit sa kanila. Kasi ang unfair naman po, di ba? Parang ang unfair na parang ang bait mo to sila, parang ang sama. Pero it depends po talaga sa tao kung ano po talaga yung gagawin nila sa mga situation na ganun. Okay, ganito. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Depende kung one word o gusto niyo explain, kayo bahala. Para sa inyo, sabihin ng mabuti. Sarili yung definition. Feel ko po, ang mabuti is, kahit po nakakagawa ka na ng masama sa iba, kung feel mo po na mabuti yan. Kasi po kapag tama, mali pala. Ang mabuti, mabuti po siya kasi ayun po yung mabuting gawin. Ayun na nga po, like what I said kanina na parang kahit may natatapakan, hindi. Opo. Wait, ang gulo ko po. Kahit may natatapakan ka ng iba, kung mabuti yun para sa kanya, ayun po. Kasi po kapag tama, kahit wala kang pake, kasi kahit may masaktan. Kasi po kapag mabuti, parang hindi mo na po iisipin na basta mabuti po yung gagawin nyo, yun na po yun. Kasi pag tama po, parang wala kang pakialam sa gagawin ng iba, basta tama ka. Basta alam mo yung, basta tama ka, ganun. Kapag naman mabuti, parang mabuti yun sa'yo, mabuti yun sa kapwa mo, wala kang natatapakan, ganun po. Kasi iba, may pagkakaiba ang mabuti sa tama. Para sa akin po yung mabuti is accepting your mistakes po. Kasi po, hindi naman po talaga perfect ang lahat. Hindi naman po talaga perfect and wala naman, hindi naman po dadating sa time na parang sobrang bait natin na wala na tayong kapintasan. Para po sa akin, ang pagiging mabuti is accepting na nagkamali ako so babaguhin ko to. And hindi po pag-iisip na parang mataas ka sa lahat and lahat po tayo nagkakamali. And isipin po natin na kailangan po natin i-accept yung sarili natin kasi imperfect po tayong tao and may mga times po talaga na minsan tayo yung toxic, may mga times po na tayo yung makakapanakit ng tao nang hindi natin sinasadya, may mga times man po na makakapanakit tayo ng tao na sinasadya natin. Of course, we're human. So, makaka-feel po talaga tayo ng ganun kasi tao tayo, hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo si God para maging perfect. So, ayun po, ang mabuti po is accepting and taking accountability of your actions. Kapag nakagawa ka po ng masama sa kapwa mo is magpapatawad ka. Hindi po yung tataas pa yung pride mo na parang, hindi ako yung mali, ganyan siya kasi ganito. Like, yun po, taking accountability of your actions. For me po, wala akong masabing words na can describe na pagiging mabuti. I can describe din po kasi there's a lot of ways para maging mabuti kang tao. Pero may times po na para sa akin, dun po ako sa mga sinasabi na parang hindi po nananakit ng iba. Kasi the world is so cruel. Tapos magiging cruel pa tayo sa isa't isa. Di ba po? Parang kung cruel yung world, magbigay tayo ng love for everyone na para na ma-feel nila na okay pala minsan na kahit mahirap na buhay din sa mundo, parang enjoyable pa rin po kasi po may mga love po tayo na binibigay po. Gano'n po. Okay, ganito. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Next question. Okay. Okay, tinatanong ko nga eh. Pero nagsusearch ba kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita? Opo. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Actually, sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, out of 90 definitions ng good, ang top 1 answer po dito ay moral excellent o morally upright. Or sa wikang Pilipino po, ugali ng isang tao po. Dapat daw wala ka daw ginagawang kasalanan, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol pa yan para sabing mabuting tao. Eh ngayon, tingnan natin tong mabibili sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kay Bubay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niya po. Opo. Yun nga, lahat po tayo guilty kasi yun po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kay Bubay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niya po. Mapalapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit nga pangungopya o pakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niya po. Nangungupit pa ako sa tatay ko. Yari na siya. 5 piso. Imagine nyo kunwari, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan. Sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. Wala nang tao dito sa lugar na to. Doon pa lamang, may trust issue na.
ang mga tao sa atin. Maliit na bagay lang, natutokso na tayo, ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya tayo dito ay guilt. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo Lalo natitrigger. Oo. Para sa akin po, parang pag nagagalit po ako, nawawala po yung stress ko. Hindi ko po, parang weird po siya. Pero kasi po na-express niyo po yung emotion niyo eh. Kasi pag nasa-suppress po siya, lalo ka may stress. Parang nasa utak niyo lang siya, di niyo siya malabas. Pero for me po, pag nagagalit ako, parang nafu-fulfill pa nga po ako eh. Ewan ko po kung weird, pero feel ko po kasi parang na-express po or parang nalalabas ko yung emotion ko na nakasuppress. Suppress. So, pero ganito, lumalala ba ang inyong stress pag nagagalit o hindi naman po? Ako po, lumalala. Kasi po, pag nagagalit ako, parang mas natitrigger lahat po ng hinanakit ko sa buhay. Parang kapag may na-trigger po sa akin, may nag-trigger po na galitin ako, parang lahat po ng, hari po, may isang tao na ginalit niya ako. Lahat po ng ginawa niya, makimkim po kasi ako, parang hindi ko po kayang mag-open kasi baka iniisip ko po na ano po yung magiging reaction niya kapag naglabas po ako ng ano. Pero tinatry ko pa rin naman pong mag-open kahit pa paano. Parang kapag ginalit mo ako, parang lahat na lang po ng ginawa mo sa akin na masama na hindi ko nagustuhan, ilalabas ko po. So, nakaka-stress siya kasi natitrigger po lahat-lahat. Nasistress po ako pag nagagalit kasi po, just like what she said po, parang lahat po tayo may mga iba't ibang struggles na nangyayari sa buhay natin eh. Like, halimbawa po, pagod na po tayo, ganyan po, like sa school, and sa traffic, ganun po, lahat po tayo na nai-stress. Tapos parang may isa pang magte-trigger nun, maglilid po sa'yo na parang pag nagalit ka kasi, lahat ng mga stressful things na nangyari sa'yo sa buong araw, parang may way ka kung paano mo ilalabas. Depende po sa galit. Syempre po, if small things lang naman po, parang hindi ka po may stress masyado. Pero if parang big things, like, kahit naman po small things, it matters. Pero pag big things po, parang doon mo na po matitrigger lahat eh. Parang doon ka na po iiyak, o kaya doon ka na po magagalit. Hindi po natin alam kung ano yung pwede natin gawin pag galit tayo. So, parang if small things lang po, stay calm. Pag large things, edi confront it. Parang sabihin mo po natin, ilabas po natin para wala po tayong hinanakit sa mga sa mga nakagawa po sa atin nun. Siyempre kasi halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo kunwari isang tao, siyempre kalau ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o sabunutin ang tao, pero sa isip mo lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Nagtatanim ka lang ng galit. O, hindi ka naman makukulong, hindi ka naman mailalagay sa selda, pero nakapatay naman tayo ng tao sa salita lamang. Kaya nga may nasasaktan, yung iba nahuhugot, mayroong nais iparating kasi nga nasaktan sila sa isang salita. Yun nga lang, nakapatay man tayo ng tao, hindi nga lang literal, sa puso. Kaya ang totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas at alam nyo na po yun. Hindi ko kasi kaya sabihin eh. Nagagawa nyo? Opo. Okay, tanong ko lamang, mahal nyo ba mga nanay nyo? Okay, halimbawa kunwari nagpapalipas kayo ng oras. O halimbawa lamang, huwag naman sana bigla kunwari ay nahulog bigla yung sanga at di man kayo mapupuruhan, pero nagulat na lang kayo. Instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo na wala naman siyang kinalaman at bigla na lang bumagsak kunwari isang sanga ng puno sa inyo. Nagkagulatan lang kayo. Nagkatawanan, nagkasigawan lang. Instead ng pangalan ng Panginoon na nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo. Expression lang. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Siguro po, depende po sa situation. Kasi po ako, halimbawa po naglalaro ako, or may humahabol po sa akin, sisigaw po ako, Mama! Ganun po. Parang, yun po kasi mga parang unang papasok sa word mo. Sa isip mo po pala. Yun po yung unang papasok na word for me po. Pag halimbawa nagulat, ay mama mo! Ganon. Parang hindi naman po, for lahat po tayo yun, siguro po nasasabi. Siguro po, it reflects po sa atin na parang, mama po natin yung mga una nating sasabihan pag takot tayo, pag galit tayo. And yun po yung mga una nating iisipin. Ganun po. Okay po. For me po, kaya naman po natin siya nasasabi is parang na-adapt na po natin sa society. Na parang pag nagulat tayo, masasabi natin yung ganong mga words. And for me po, parang siguro, okay naman po siguro siya as long as wala po nasasaktan na tao or wala tayong nakaka-offend na sinasabi about sa isang tao. Parang expression lang po siya ng pagkagulat. Okay. Sa akin naman po, parang nasasabi ko po yun minsan accidentally kasi
parang ako po, parang makananay po ako. Siya po yung pagdating po sa bahay, siya po yung laging hinahanap ko. Mhm. So, parang kapag medyo nagulat na, parang siya po yung unang sabihin ko. Like, sinabi nga po nila na, di naman po siya masama kung wala ka naman po talagang tinatapakang tao. Oo, pero actually, ang sasabihin ng maraming tao ay ganito. Kaya nila hindi kaya gawin yan ay dahil nakaka-disrespect o nakakabastos. Kaya yun yung dahilan kung bakit yung iba hindi nila kayang sabihin yan. Kasi ibig sabihin naman po niyan, kaya yung iba hindi nila kayang magawa yan kasi may respeto. I'm not saying wala kayong respeto sa inyong loved ones, pero yung iba hindi na kayang sabihin yan. Pero sana kasi, gayon din po sana yan sa Panginoon na parang nahulog ang cellphone mo, parang sinisi mo na kagad sa Panginoon. Yung mga ganun, magugulat din na lang. Or minsan, kinurcurse pa ang pangalan ng Panginoon kahit wala naman siyang kinalaman sa isang bagay, di ba? Parang halimbawa, nanonood ba kayo ng pelikula? Familiar kayo doon sa mga minsan eksena na kinurcurse nila ang pangalan ng Panginoon kahit wala namang kinalaman doon. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. And tama sabi nyo, naging kasanayan nga tuloy ng marami kung ano ang nakikita sa paligid. Imagine yun, ganda-ganda itong lugar na to, tapos i-curse na lang natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Totoo po kasi no, open po ang Panginoon, kaya ang totoo po talaga, lahat po tayo dito ay guilty. Kahit sabihin mong nagawa mo na yun on the past at hindi mo na uulitin, still, lahat talaga tayo guilty kasi nagawa na natin yan. So, sobrang likot ng ating mga dila. Kaya tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko yung hinusgahan, hindi ko yung sinisiraan. Pero yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o inosente po kayong tao? Ako po, guilty. Kasi, hindi naman po ako perfect. Kasi, kahit po, ang ayoko lang, ang ano ko lang po is, ayoko po sa mga tao nagsasabi na, porket, nagsisimba ka, nagsiserve ka kay God, pero ganyan yung ugali mo. Pumupunta po tayo sa church, not to be perfect. Pumupunta po tayo doon para, i-make yung sarili natin bilang better person. Not, para maging perfect. Kasi wala naman po talagang perfect. For me po, hindi po, wala, nainis lang po ako sa ganung tao. Parang, bakit parang porket pupunta ng church, magiging perfect? Hindi po yung ganun. Parang ang toxic po ng pag-iisip ng ganun. So, yun. I see. Wait, repeat. Can you repeat the question po? Like I said po, sa tingin nyo, kayo ba ay guilty o inosente po kayo sa nagawa nyong kasalanan? Guilty po ako kasi ang dami ko pong nagawa since bata po ako. Marami po akong hinanakit. Parang nung bata po kasi ako, parang kinikim-kim ko po lahat ng galit ko. Like, sorry po sa parents ko kasi parang naiinis po ako sa kanila sa ugali ko kasi parang ayoko po siya i-vocal kasi ayoko pong masabihin na ang disrespectful mo kasi parang ginaganan mo yung parents mo, maayos naman yung pagpapalaki sa'yo. Ayoko po na sabihin ng ibang tao yun kasi tapos idadagdag pa po nila na, sinasabi po nila na, nagsaserve ka kay God, tapos ganyan yung ugali mo. Parang, bakit naman po ganun? Tapos guilty po ako kasi ang dami kong ginawa. Kahit hanggang ngayon po, kahit na nagsaserve pa rin po ako, marami pa rin po akong nagagawang masama. Okay po. So, I think naman po everybody's guilty. Pero kagaya po ng sagot ko kanina dun sa una niyo pong tanong, accept ko po lahat. Kasi po, kung saan man po ako dalhin ng Diyos after this life, okay lang po sa akin kasi I enjoy it naman po. Na-enjoy ko po if may mali akong ginawa, if may tama, na-enjoy ko po yung buhay ko dito. And kung yun mga yun ay may consequences, I will take on accountability through that po. Para sa akin po, guilty din po kasi lahat naman po tayo guilty, syempre, kasi hindi naman po, wala naman pong taong hindi nakakagawa ng kasalanan kahit nga po, gaya po na pagsabi nyo kanina, yung pagsasabi lang po ng oh my, is kasalanan na po yon. Kahit po sa tingin ng iba is hindi siya malaking kasalanan, pero para po kay Lord, malaki po siyang kasalanan. So, I think, kahit po sa little things talaga is nakakagawa tayo ng kasalanan, and minsan nga po hindi natin nare-realize na nakakagawa tayo ng kasalanan. So, lahat po tayo guilty. Pero ito yung tanong, saan kaya kayo pupunta kung sakali pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Para sa akin po, wala pong nakakaalam. Wala pong nakakaalam. And ako din po, hindi ko din po alam. Kahit po sabihin ko na naging mabuti akong tao,
hindi ko po masasabi na sa langit ako mapupunta or sa impyerno ako mapupunta kasi si God lang naman po yung makakaalam eh. Kahit po ako, tao lang po ako. I mean, hindi lang po sobrang minamalit, pero mas powerful pa rin po si God. Tao lang po ako, hindi ko po alam yung mangyayari. Hindi ko po alam kung ano po mangyayari sa future, kung ano po mangyayari pagtapos po ng buhay ko. So, wala pong nakakaalam. Mhm. Ako naman po, there's one day po na may pumunta po sa aming tao sa church. Sabi po nila, kung lahat daw po tayo, lahat daw po tayo nagkakamali, and lahat po tayo able po na pumunta sa impyerno. And maiiwasan lang daw po yun if we accept, and if we accept that, and parang niregret po natin, nagsisi po tayo, natuto po tayo doon, and hindi po natin dinedeny na nagkamali tayo. Ganun po, sabi po nila, if we accept po that, makakapunta po tayo sa impyerno, and kung lalo na po, makakapunta po tayo sa impyerno, hindi po tayo makakapunta sa impyerno, and kung lalo na po if nagkaroon po tayo ng improvements. Tapos lahat naman daw po talaga tayo is not perfect, and lahat po tayo nakakagawa ng mali. At tayo na po yung bahala doon kung iti-take po natin yon as kamalian, or itutuwid pa po ba yon? Like, itutuloy niyo po ba yon kung nalaman niyo na po na mali, or i-improve niyo po yung sarili niyo para po matapos po yun. Ganun po. Mhm. Kayo po. For me po, hindi ko po alam. Kahit naman po sabihin na tinuturo po siya sa church na kapag binago mo, kapag kinilala mo, pag tinanggap mo si Lord as bilang Diyos mo, makakapunta ka na doon. Pero hindi ko po siya alam kasi alam ko po sa sarili ko na mga nagawa pa po ako. I accept God na bilang Diyos ko. Pero hindi ko po alam, hindi ko po masasabi kung saan ako mapupunta kasi iniisip ko po na deserving po ba ako na mapupunta sa langit. Ganun. Okay, parang ganito lamang po. Bigyan ko kayo ng isang mabilis na analogy dito. Halimbawa, may isang kriminal. Sabihin natin, nagnakaw siya ng pera sa bangko, hinuli siya ng pulis, dinala sa korte, at siya inilitis sa isang kaso. At ito ang sasabihin ng kriminal sa harap ng judge. Judge, opo, guilty ako sa nagawa kong kasalanan, pero hindi ko po alam kung saan talaga ako pupunta dito. Para bang nilalagay mo sarili mo na ikaw ay nasa gitna. Pero ang sasabihin ng judge, hindi po pwede yan. Dapat alam mo, pag may nagawa kang kasalanan, alam mong may consequences, alam mong kailangan mong pagbayaran, kailan talaga siyang itapos sa kulungan kahit ano pang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Diba? Ngayon, yan kasing sinasabi ko po ay parang ganyan din po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po tayo merong kulungan ni korte kasi nga, familiar ba kayo sa Constitution ng Pilipinas? Opo. Diba? Familiar ba kayo doon sa preamble? Opo. Hindi nyo kaya i-memorize yan. Ang punto lamang po, parang yun yung introduction na paano ba nila nabuo ang isang batas kagaya ng Pilipinas, di ba? So, isang pinagbasihan nila ay ang paghingi ng tulong sa Panginoon. Kaya nga may matatawag tayong moral law at iba pa. So, ibig sabihin kasi, sa Bible po, pag po tayo po ay nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at di ba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lang sa inyo. Sa tingin nyo, kayo bang tatlo ay nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayong tatlo, lahat po tayo, as in 9 billions na katao as of now, lahat mapupunta sa impyerno kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-aalala dito sa sinasabi ng Biblia? Sa sarili ko po, parang 60-40. 60% na hindi nag-aalala. Kasi alam ko po na tinatry ko po na mapunta yung sarili ko sa right path. Pero po sa ibang tao, nag-worry po ako kasi parang hindi na po masyadong inaano ngayon na si God. Kasi parang nagre-rebelde na po yung mga tao. Kasi sinisisi po nila si God sa mga nangyayari sa buhay nila without knowing na pinaprepare lang po sila ni God for what's in the future. Parang nag-worry po ako sa kanila, bakit hindi po nila subukang magtiwala kay Lord. Ganun. Kayo po, nag-aalala ba kayo dito? Of course, nag-aalala po kasi lahat naman po tayo matatakot syempre. Syempre, hell. Meron pong mga parang sinasabi na habang buhay na paghihirap po ang hell. Syempre nakakatakot po. Of course, lalo na pag alam mo na sobrang ang kasalanan mong tao kasi tulad nga po ng
sabi kanina is lahat tayo makasalanan. Matatakot ka po talaga, lalo na po't alam niyo po sa sarili niyo na hindi kayo perfect. Pero there's in me po na parang trusting what God's plan. Kasi hindi naman po talaga natin alam, and we have to surrender and trust God's na lang po kung ano po yung para sa atin. And ang kailangan lang po natin gawin is accept Him, and also try to improve ourselves po para po maging katanggap-tanggap po tayo in front of Christ. Mhm. Syempre po nag-worry, kagaya nga po ng sinasabi ko po kanina, we don't know what that other side looks like. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari doon. Ang alam lang po natin is puro apoy, paghihirap, ganun. Sa mga nakakatakot po sa mga nalalaman po natin, pero hindi po natin alam kung kailan po tayo pupunta doon. Hindi po natin alam kung ano po yung meron doon. Hindi po natin alam kung pupunta po ba tayo doon. And yun po, syempre po nakaka-worry kasi po kasi nga po, if mainit po sa bahay nyo, di ba parang nagsasuffer ka na, paano pa po doon? Like, araw-araw po nandun ka, hindi ko po alam kung ano yung mangyayari, and hindi ko po din po alam kung hanggang kailan yun. Kaya yun po, nakaka-worry po siya pag po sa time na gano'n. Ano man po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala. Kasi po, buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo, at bigyan ko lang kayo ginulat sa isang interview. Pero don't get me wrong, wala po akong masamang balak, nagmamalasakit lang po at buhay lang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ibang tatlo yung natatakot sa kamatayan? I think nasagot mo na to. Natatakot ba sa kamatayan? Opo. Mhm. Explain pa po. Ikaw, kung gusto mo pang idagdag o ano? Okay na. Ako po natatakot po ako sa kamatayan, lalo na po parang sa religion po din namin, parang sabi po is malapit na dumating si Lord. Syempre po nakakatakot. Sobra, lalo na po nung dinescribe yung paano po dadating si Lord sa Revelation, sa bagong tipan. Sobrang nakakatakot po talaga. Nung binasa ko yan, parang natulala na lang po talaga ako. Parang na-rethink ko kung anong bang ginawa ko sa buhay na to. And then, sa church din po, sabi din po, parang marami na daw pong mga sign na malapit na daw po dumating si Lord. Tulad po yung mga COVID-19, marami na pong mga parang nasusunog, ganon. Parang ang dami na pong sign. And of course, nakakatakot po talaga. Sobrang nakakatakot po, lalo na po, syempre po, tao tayo, and alam po natin, wala po kasi tayong kasiguraduhan. Nakakatakot po kapag walang kasiguraduhan ang lahat, kapag hindi mo alam kung saan ka ba after ng lahat ng to. Mhm. Ikaw naman po. Same lang din po sa kanya. Nakakatakot po kasi hindi ko po alam kung saan po ba talaga ako deserving, sa langit ba or sa hell. Kasi po, si God po yung mas nakakaalam nun. Nakakatakot lang kasi, paano po pag napunta ako sa hell, ano po kayang mangyayari doon? Habang buhay po ba ako doon? Hindi ko po alam, nakakatakot sobra. Okay. So, naiintindihan ko naman po at nakikita nga po natin talaga na ang kamatayan po talaga dapat tayo matakot kasi yan naman talaga ang default behavior ng kahit sinong tao. Siyempre kamatayan, di mo paghandaan, pwedeng wag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bagsakan tayo tuluyan dito ng puno. O wag naman sana po ay may kaskaserong driver, bigla tayong sagasaan na lang at tayong mapabalita na lamang sa national TV. Ibig ko sabihin, hindi natin talaga alam. Kanya-kanya po tayo na expiration. Yun nga lang po kasi, sabi sa Bible po talaga, pag po tayo talaga lahat mamamatay, sabi sa Bible, ang kasunod po ay Judgment Day. At titingnan po ng Panginoon, hindi lang po mabubuting ginagawa natin, pati mga masasamang ginagawa natin. Ang masakit nga po dito, may sagot na po ang Panginoon po. Ang mga gumagawa po ng kasalanan, at patuloy tumatalikod dito, ay talagang sa impyerno po ang naghihintay sa ating lahat. Kasi wala talagang mabuti kahit isa. Lahat po tayo pumalpak sa kalatian ng Panginoon. At bagamat nakapag-alala kasi yan po talagang station ng Panginoon, and of course, yung binanggit niya po sa Revelation, yan ay kung saan alam naman po natin na inahanda po si talaga ng Panginoon na alam naman na po na tagumpay na po, natalo na po ang kasamaan. Pero syempre, kaya darating po ang Panginoong Jesucristo ay para tuluyan na pong baguhin na itong mundo na to na magiging bagong mundo o bagong langit na. Sabihin, wala na pong mga masasama, wala na pong mga sakit, lahat-lahat. Pero hindi ibig sabihin po nito ay parang blanco lang po ang Panginoon. Alam niya po yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan yung lahat yan pwede mangyari, pero totoo nga, napapansin na natin yan sa balita yan, mga ganitong pangyayari. Kasi ibig sabihin, kailangan natin talaga maging aware na itong mundo natin, maaaring tahimik. Pwede rin po maging malala, hindi natin talaga alam.
Kaya ang totoo po, galit po ang Panginoon hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga kasalanan tulad natin. So, ibig sabihin, bagsak po talaga natin ang impyerno. Bagamat nakapag-alala naman talaga yan, pwede po magbago kung isang tao po talaga ay narinig muna itong salita na to. Narinig niyo salita ang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano po sa Tagalog ng mercy? Awa. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ganito lang yan. Magsabi ka kasi natin mercy o awa, yan po ay inamin natin tayo po ay mahina. Inamin natin tayo po ay makasalanan at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Hindi po yan kahinaan. Kung hindi, humihingi ka ng tulong o gabay. Kasi pag walang mercy, talagang wala ng pag-asa, lahat na tayo ay palpak talaga. Pero dahil nga ang Panginoon hindi lang siya galit sa kasalanan, pero mahabagin din po siya, kaya nagbibigay rin po siya ng awa. Binibigay niya to at talagang hindi siya nandadamot sa mga taong gustong humingi ng awa sa kanya. Kasi pag nangyari yon, alam ng Diyos na kailangan yung mercy niyan, parang isang tao ay hindi mapahamak sa judgment day. At pag nangyari yon, I guess, alam niyo na siguro tong sagot na to kasi kitang-kita ko po ang inyong mga sagot niyo. I commend your answers, very interesting. Kahit anong masabi ko po dito, talagang importante po, hindi lang sa marami tayong alam, pero dapat alam natin kung paano natin masasagot yung mga ganyan. Kasi para tayo ay makaalis sa mga ganitong problema, kailangan natin talaga sumagot na sana nga ay yung patuloy na makakalaya po para sa katotohanan. Dahil ito po yung tanong, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Siya po yung, sinacrifice niya po yung sarili niya. Parang siya po yung naging bridge natin para muli po tayong tanggapin ng Panginoon. Kasi po, si Jesus Christ po yung pinako sa krus. Para lang po, mapatawad tayo. Siya po yung naging bridge. Ganun. Okay, kayo ba lahat naniniwala doon? Opo. Okay, so yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwish po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang tumulong o magmalasakit. Pero anong ginawa sa kanya? Nung siya ay tao, siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay iniwan pa sa ere at higit sa lahat, pinatay at ipinako pa sa krus ng Kalbaryo. At bago ko po ituloy pa rin yan, napapansin niyo ba kanina yung tanong ko kanina? Patungkol sa mabuti at masama. Yung mabuti ay laging iniiwan sa ere, laging sinasaktan. May sagot na po ang Panginoon po dyan, hindi siya blanco. Si Jesus nga, naranasan niya. Naging question pa ang kanyang katotohanan, wala man siyang ginagawang masama. Freedom of expression, pero ginawa nila, pinatay nila ang isang tao no wala namang ginagawang masama. Kahit nga ang korte nung panahon na yon, nagtataka sila, bakit nyo gustong patayin tong tao na to no wala namang ginagawang masama? Pero yung mga tao na to, sa sobrang kurap ng kanilang thinking, pinagbigyan tuloy ng korte at siya tuloy ay naranasan niya ang paghihirap. Pero hindi lang siya tao, siya rin Diyos kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ni kapalit ng kanyang buhay. Kaya yung mga taong naging mabuti, hindi po yan sinasadya ng Panginoon yan. Alam niya yan, yung mga nakakaranas ng ganyan. Pero hindi dapat sumuko o hindi dapat magkompromiso o yung mag-adapt ka na lamang para ka lang makapag-survive. Hindi po ganun. Kasi si Jesus, naranasan niya yung lahat-lahat yan. Pero siya naging Panginoon kasi bagamat siya namatay at ipinako, siya naman ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay wala sa timabuting gawa kung hindi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para maligtas po yung tao, bagamat nasa biyaya lamang ito, may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig yung salitang repentance? Ano po sa Tagalog nun? Parang ano po, parang isosurrender mo po yung mga kasalanan mo po kay Lord. Parang ganun pero po. medyo meron pang mas saktong sagot dyan. Any idea? Parang pagbabalik loob po kay Lord, repent. Pwede, pero hindi. Meron pa talaga nun. Any idea? Wala, sirit na. Clue po, clue. Starts with letter. This is start with letter. Diretsuhin ko na lang. When you say po repentance, sa wikang Pilipino po ay pagsisisi sa kasalanan. Okay, ibig sabihin ng pagsisisi, ganito lamang yan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Tingin nyo, pag nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to?
Di ba? Hindi. Kasi pag tayo nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at patuloy tayong lalayo para hindi natin nagagawa lagi ang kasalanan. Regalo po yan ng Panginoon yan. Kaya nga may tao nagbabago, hindi dahil siya yung gumagawa nun, kundi kilos yun ng Panginoon para lumayo siya sa paggawa ng kasalanan at babaguhin ang kaisipan. At ang isa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yan, night chop, pwede tayo patawarin ng Panginoon, ibigay tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Alin po doon? Sa lahat ng mga pinag-usapan natin. Opo, totoo naman po yun. Like kami po, lahat po kami may mga iba't ibang opinions about what you said po. Lahat po ng tinanong nyo, parang lahat po may laman, lahat po may sariling explanation. And bakit naman po kayo magsisinungaling dito? Kasi yan po, parang lahat po kasi yun, parang may reflection lahat ng tao sa mga tanong nyo. Kahit easy way lang, easy answers lang, parang mabuti o masama. Lahat po tayo may iba't ibang opinions, lahat po tayo may iba't ibang perspective. And lahat po yun, may mga meaningful answer, depende po sa tao yung tatanungin po. Tingin niyo, pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Mamayang gabi po, iisipin ko po. Kasi parang, ano po parang, ang creative po kasi ng way ng pagtatanong nyo. So, parang, opo, unexpected. Parang, lahat po parang, sa ganitong interview po, parang nakakapag-reflect na din po kami. Kasi, syempre po, busy sa buhay. So, parang sa interview po na to, parang, nakakapag-reflect na po namin na, ay, ganito yung opinion ko sa ganitong bagay. Ganito pala yung iniisip ko sa ganitong bagay. Ganun po. Okay po, pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Opo, kasi parang, ang ano lang po, nakaka-amaze lang po sa amin. Kasi, syempre, busy days, parang, hindi po namin na-expect na may ganito po pala kaming thinking na masasagot po pala namin yung ganito kasi hindi naman po siya masyadong parang na-open kasi nga po busy days ganun. Parang na-amaze lang po na may opinion po pala kami about dun. Pero sa tingin niyo, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Nagbabasa ba kayo lagi? Hindi. O, ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Di ba, araw-araw, kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Sana gayon din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Mabilis naman na tanong. Huwag kayong mag-alala. Kayo ba yung nagamit ng AI? Tanong lang. Opo. Halimbawa, tanongin nyo kay AI. Either kung kaninong provider kayo gumagamit. Tanongin nyo, hey AI, what is the best-selling book at all time? Ang sasagutin sa inyo ay Bible. Kasi sabi according sa Guinness Book of World Records, mahigit 5 billion copies po ang naibenta po niyan plus ang mga hindi dinedeklara na libreng pinamimigay. At kung talagang hindi yung totoong Bible yan or etc., bakit may mga taong pinatay dahil lamang doon? Bakit may mga pinahirapan na wala namang ginawang karumal-dumal na krimen pero sa mata ng iba ay parang masama na kaagad? Ibig sabihin, ang kanyang salita ay pawang katotohanan talaga na itong sumasalamin sa ating kaisipan. Kaya halimbawa, bago ako magtapos dito, halimbawa about sa karma, wala po talaga sa Bible ang salitang karma kasi ang totoo po talaga ay meron pong desisyon ang Panginoon. Soberano po siya, sovereign. Alam niya kung ano ang nararapat sa isang tao. O may nakikita tayong itong tao na to, ang sama-sama na ito, parang masamang damo, ang haba pa ng buhay. Hindi po bulag ang Panginoon. Alam niya, may nararapat pong judgment. At mas nakakatakot yun sa tao na yun, na habang tumatagal, mas malala ang judgment sa kanya. Kasi nakahanda na po yun. Siyempre, binibigyan pa rin sana ng pagkakataon itong tao na to na makapagbago, kaya inaalaw yan ng Panginoon. Pero on the other hand, hindi natin talaga alam kung ano ang nasa isipan ng Panginoon kasi iba ang IQ niya, kung kaisipan niya, kumpara sa atin. At least nga, nabigyan pa tayo ng idea kung ano ba talagang karakter ng Panginoon. Pero hindi natin kaya masukat ang kanyang kilos dahil magkaiba po ang Panginoon at ang tao. Pero, nung tayo nilikha dito sa mundo na to, tayo po ang may katas-taasang level sa mundo na to kaysa sa mga hayop. Tayo ang tagapag-alaga nitong mundo na to at tayo po ay may na-develop na kaisipan. Kaya nga tayo nakakipag-communicate.
Kaya nga lang, syempre alam naman po natin na kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. To summarize po ito, dahil daig po tayo nanonood ng balita, 1 oras na po itong recording na to, ay na kung saan ay ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po talaga tayo ay sa impyerno pupunta. Wala talaga mabuti sa atin. Pero ang mabuting balita ay maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre, mas maganda kung kayo pong tatlo maliligtas, kung talaga tayo po lahat ay nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. At pag nangyari yon, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa makabuluhang oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Wala po. Wala na. So wala nang katanungan po. Ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo and God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you po.